Hello sa inyo! Pag-usapan natin ang isang bagay na, libo-libong taon ng tanda pero napaka-relevant pa rin hanggang ngayon, ang 10 utos. Sa panahon natin ngayon na sobrang high-tech na, may halaga pa ba ang mga batas na to na isinulat sa bato? Tingnan natin. So, eto talaga yung tanong na gusto nating sagutin. Etong mga utos ba na to, parang isang antique na lang ba na dapat nasa museum o may bigat at saysay pa rin sa buhay natin ngayon? Sige, tara't himayin natin to. Okay, para masagot natin yan, kailangan muna nating tignan kung saan ba talaga ito nanggaling. Kasi, ang 10 utos, hindi to basta-basta listahan lang ng mga bawal. May isang bagay na talagang nagpapaspecial dito. At ito na nga yun, di ba? Hindi to gawa ng kahit sinong hari o leader. Sabi sa Biblia, ang Diyos mismo ang sumulat nito. Imagine that, sinulat ng sarili niyang daliri sa bato. Ibang klase yung bigat nun, di ba? At hindi lang yan. Si Jesus mismo, pinatunayan niya kung gaano ito kapermanente. Sabi niya, mas madali pang mawala ang langit at lupa kesa sa isang tuldok sapa lang sa kautusan. Grabe, di ba? So klarong-klaro, hindi ito isang bagay na basta-basta na lang malalaos. At heto pa ang isang paraan para tingnan to. Ang batas daw ay parang nakasulat na version ng character ng Diyos. Kasi kung isipin mo, dahil ang Diyos ay matuwid, banal, at hindi nagbabago, yun din ang nature ng batas niya. Makes sense, right? Kung hindi nagbabago ang Diyos, hindi rin dapat magbago yung moral na batas niya. Okay, so alam na natin kung saan galing. Ang tanong naman ngayon, para saan ba to? Bakit pa kailangang ibigay sa atin? Bago natin maintindihan ang gamit ng batas, kailangan muna nating i-define ano nga ba ang kasalanan sa konteksto ng Biblia. Well, napakasimple lang ang sagot. Ang kasalanan ay yung paglabag sa batas ng Diyos. Plain and simple. At dito na pumapasok yung pinaka-powerful na analogy. Isipin nyo ang batas bilang isang salamin. Gets? Hindi mo naman malalaman na may dumi ka pala sa mukha kung hindi ka titingin sa salamin, di ba? Ganun na ganun ang batas. Ipinapakita niya sa atin, may kasalanan ka. Pero, tandaan natin yung salamin, hindi yun ang naglilinis. Pinapakita lang niya yung dumi. So, hindi lang pala ito listahan ng mga bawal at huwag. Ang totoo, ito'y isang gabay para sa isang masaya at, masaganang buhay. Ito yung standard natin para malaman ang tama sa mali. Proteksyon din to sa atin mula sa kapahamakan. At syempre, sa pamamagitan nito, mas nakikilala natin kung sino ang Diyos na nagbigay nito. Perfect example nito, si Apostol Pablo. Inamin niya mismo, sabi niya, alam nyo, hindi ko sana naiintindihan kung ano yung kasalanan ng pag-iimbot kung hindi sinabi ng batas na huwag kang mag-iimbot. So, kitang-kita, di ba? Yung salamin, gumana talaga sa kanya. So, dito na tayo papunta sa isang napaka-critical na tanong. Kung yung batas, yung salamin, ang nagpapakita ng kasalanan natin, paano tayo ngayon maliligtas? At ito yung tanong na madalas talaga nagiging source ng confusion ng marami. Sapat na ba na sundin lang natin ang 10 utos para maligtas? Para makapunta sa langit? At ang sagot ng Biblia ay isang malaking hindi. Malinaw na malinaw, hindi. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng pagsunod natin sa batas. Okay, tingnan natin itong comparison na to. Ano ba ang ginagawa ng batas? Well, ito yung nagbubunyag o nagpapakita ng kasalanan, ito yung standard. At ito yung nagdadala sa atin kay Kristo. Ngayon, ano naman ang ginagawa ng biyaya? Ito yung nagpapatawad ng kasalanan, ito ay isang libreng regalo. At ito yung nagbibigay buhay sa atin. So parang yung batas yung diagnosis ng doktor at yung biyaya yung gamot. Ganda, diba? So does this mean na dahil nasa ilalim na tayo ng biyaya, okay lang magkasala? Pwede nang baliwalain ng batas? Sabi ni Pablo, huwag nawang mangyari. Actually, baliktad. Dahil sa sobrang pasasalawat natin sa biyaya, mas lalo pa nating gustong sundin ang kalooban ng Diyos. Okay, linawin pa natin ang isang bagay na madalas ding pagkakalituan. Kasi may dalawang klase ng batas na binabanggit sa Biblia. Ano ba ang pagkakaiba ng mga ito? Okay, tingnan natin. Sa isang side, meron tayong moral na batas ng Diyos. Ito yung 10 utos. Sinong sumulat? Ang Diyos mismo. Anong tagal nito? Walang hanggang. Hindi nagbabago. Sa kabilang side, meron tayong seremonyal na batas ni Moises. Sinong sumulat? Si Moises. Anong laman? Yung mga ritual, mga sakripisyo, at ito'y pansamantala lang. Bakit? Kasi lahat yon nakaturo kay Kristo. So nung namatay si Kristo sa krus, tapos na ang purpose ng mga yon. Malinaw yung pagkakaiba, di ba? At ito na,
yung napakagandang pangako ng bagong tipan. Sabi ng Diyos, hindi na lang sa bato isusulat ang batas. Ilalagay niya sa ating mga isip at isusulat mismo sa ating mga puso. Ibig sabihin, magiging parte na ng pagkatao natin. At ito na yung magdadala sa atin sa pinakasummary ng lahat. Kung hindi naman pala para sa kaligtasan ang pagsunod, bakit pa natin kailangang sumunod? At yung sagot, galing mismo kay Jesus. Sabi niya, kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Kita nyo, hindi ito tungkol sa transaksyon, tungkol ito sa relasyon. Ang tunay na dahilan ng pagsunod ay pag-ibig. Kapag pag-ibig na kasi ang nagtutulak sa'yo, yung pagsunod sa batas hindi na yan pabigat, nagiging kagalakan na siya. Yung mga huwag, nagiging ayaw ko talagang gawin yan kasi mahal ko ang Diyos. Nag-iiba yung buong perspective. So iiwan ko sa inyo itong tanong. Para sa atin, ang pagsunod ba natin ay parang isang bayad para makapasok sa langit? O isa itong natural na tugon dahil sa pagmamahal natin sa Kanya? Kasi, kapag naintindihan natin yung tunay na purpose ng 10 utos, nababago talaga ang lahat. Mula sa obligasyon, nagiging debosyon. Pag-isipan natin yan.